Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dating Pangulong Benigno Aquino III sasampahan ng reklamo ng Office of the Ombudsman kaugnay ng Mama Sapano incident. Nagbabalik serbisyong si Police Superintendent Marvin Marcos. Posible pa rin umanong matanggal sa pwesto kaugnay ng kinakaharap na kasong pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Dangerous Drugs Board Chairman retired General Junicio Santiago irerekomenda ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na maging hepe ng Bureau of Corrections kapalit ng nagbitiyo na si Benjamin De Los Santos. Senaryo ng tsunami, malalaking sunog at iba pang insidente sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. Ipinakita sa pagsisimula ng 4 na araw na shake drill ng MMDA. 10 bilyong pisong pondo mula sa 2018 budget inilaan na ng pamahalaan para sa rehabilitasyon sa Marawi City. 2018 proposed national budget. Target namang maisumite sa Kongreso sa araw ng SONA ng Pangulo. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Pinakakasuhan na ng Office of the Ombudsman si dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Mama Sapano incident noong taong 2015. Ito ang balita ni Victor Cosare. Ipinag-utos na ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III. Ito'y bunsod umano ng kanyang pananagutan sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na sumabak sa operasyon sa Tucanalipaw, Mama Sapano, Maguindanao noong January 25, 2015. Base sa investigasyon ng Ombudsman, tila binaliwala ni Aquino ang suspension ng anti-graft court kay dating PNP Chief Alan Purisima nang ipaubaya dito ang pamumuno sa Oplan Exodus. Sa naturang operasyon, napatay ang Malaysian terrorist na si Zulkifli Abhir alias Marwan. Subalit kapalit nito ay ang brutal ding pagpatay ng mga kasama nito sa tropa ng pamahalaan. Kasama niyang nahaharap sa kaso sina Purisima at dating SAF Director Getulio Napeñas bilang kanyang mga co-conspirator. Sa ipinadala namang pahayag sa UNTV News ng kampo ni Aquino, sinabi ng tagapagsalita nito na natanggap na ng dating Pangulo ang kopya ng kautusan ng Ombudsman. Kasalukuyan na itong pinag-aaralan at posibleng magsampa sila ng motion for reconsideration. Maaari din anyang nagkaroon lamang ng misappreciation ng mga tunay na nangyari sa insidente na nagdulot ng mga maling konklusyon. Samantala, ikinatuwa naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate ang naging aksyon ng Ombudsman bilang hustisya sa mga namatay na pulis. Umaasa naman ang Malacanang na mabibigyan na ng katarungan sa lalong madaling panahon ang sinapit ng tinaguriang Fallen 44 at magkaroon na ng resolusyon ang kaso. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Posible pa rin umanong matanggal sa pwesto ang nagbabalik sa serbisyo na si Police Superintendent Marvin Marcos dahil sa mga kinakaharap pang kaso ng pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Monoxon. Pinakalma ng Philippine National Police ang mga bumabatiko sa pagkakabalik sa tungkulin ni Police Superintendent Marvin Marcos. Ayon kay PNP spokesperson Police Chief Superintendent Jonardo Carlos, walang dapat ipag-alala ang mga ito dahil posible pa rin namang tuluyang itong matanggal sa pwesto. Ito ay dahil wala pang resolusyon ng kanyang kasong administratibo sa PNP Internal Affairs Service at ang criminal case nito sa DOJ. Maaari po yun. That's possible based on the whatever is going to be presented in the criminal court, particularly on the case of Marcos et al. Ipinaliwanag din ng PNP na kaya nakabalik si Marcos ay dahil sa proseso na pinagdadaanan ng sinumang pulis na nagkakaroon ng kaso. Aniya, kapag ang isang pulis ay nakulong, automatiko itong naka-leave of absence o LOA, ngunit hindi pa rin naaalis sa tungkulin. Nang maibaba ang kaso ni Marcos sa homicide mula sa murder, nakapagpiyansa ito at na-lift ang kanyang LOA. Since the lifting of the LOA, they were returned to their units on duty status, and Marcos was returned or hindi naman reassigned kasi returned nga lang sila to their unit, which is the CIDG. And CIDG, seeing him on duty status, placed him or reassigned him to CIDG 12. Nilinaw ng PNP na OIC lamang at hindi opisyal na hepe ng CIDG sa Region 12 si Marcos.
Nakiusap ang PNP sa lahat na sana raw ay maintindihan sila sa kanilang ginagawang proseso upang disiplinahin ang mga tiwaling pulis. Kailanman ay hindi raw sila mananamantala ng masamang gawain ng kanilang mga kasamahan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Irirekomenda ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibalik bilang hepe ng Bureau of Corrections sa Bucor si retired General Dionisio Santiago. Nagpahayag naman ng kahandaan si Santiago na muling pamunuan ng Bucor. Ito ang balita ni Grace Casin. Sa mensaheng pinadala ni Justice Undersecretary Erickson Balme sa mga mamamahayag, kinumpirma nito ang rekomendasyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kay Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik si Dangerous Drugs Board Chairman retired General Dionisio Santiago bilang pinuno ng Bureau of Correction. Kasunod ito ng pagbibitiw sa pwesto ni Director General Benjamin De Los Santos dahil sa isyu umano ng panunumbalik ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Nagpapasalamat naman si Santiago sa tiwala sa kanya ng kalihim. Gayunpaman ipapaubaya niya sa Pangulo ang pagpapasya. The recommendation is not good until it is approved by the President. So magantay lang tayo. Pag ang Presidente na nagsabi, you have no choice. But yes man ako eh. Samantala sa programang Get It Straight with Daniel Razon kaninang umaga, sinabi ni Santiago na irerekomenda niya kay Secretary Aguirre na ilipat sa Montibre, Palawan Sub-Prison ang drug lord na si Peter Co. Panahonaan niya upang permanenteng alisin ang mga convicted big-time drug lord sa New Bilibid Prison upang matigil ang paglaganap ng iligal na droga sa loob ng kulungan. Ang tanong ko, bakit nandyan yan? Eh yan pa si Muno. Ilayo mo siya, segregate mo siya. Put him where in his rightful place. Kung papayag Secretary Aguirre, papadala ko sa Palawan yan. But can you suggest that? Isasuggest ko talaga. Okay, so ito, kasi di na Baka makinig sa akin Secretary Aguirre. Dati na umanong ipinatapon ni Santiago si Co sa Leyte noong siya pa ang pinuno ng Bucor. Subalit nang umalis siya sa pwesto ay nakabalik ang mga drug lords sa state penitentiary at ipinagpatuloy ang illegal na gawain. Nasaan si Peter ko during my time? Oh, di ba nabalik ulit? Inalis mo tas nabalik ulit? Eh wala na ako. Oh. Eh, 5 million ang offer sa akin yan. Nakabalik siya. Hindi ko malaman ba siya nakabalik. 5 million offer sa'yo para? Tanggalin ko siya sa Leyte. Naniniwala naman ang Malacanang na maayos din ang problema ng illegal na droga sa NBP. Certain steps are being taken to make sure that the drug problem inside the new NBP is addressed. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinumpirma ng Bulacan Provincial Police Office na ginahasa ng sospek na si Carmelino Miling Ibanez ang isa sa 5 biktima ng Bulacan Massacre. Sa isang press conference sa Camp Olivas, Pampanga, sinabi ni Bulacan Provincial Police Director Senior Superintendent Romeo Karamat III na batay ito sa kanilang pagsusuri sa labi ni Estrella Dizon. Aniya, nagtugma ang vaginal swab sample mula kay Estrella sa DNA samples ni Ibanez. Maliban kay Estrella, sinuri din ng pulisya ang labi ng ina nitong si Auring pero wala pa silang makuhang matibay na ebidensya na ginahasa rin ito ng sospek. Hinala rin ng pulisya, 2 ang nagsagawa ng krimen. Ito ay matapos matukoy ng crime laboratory technicians na 2 klase ng kutsilyo ang ginamit sa pananaksak sa mga biktima. Iimbestigahan ng Philippine Competition Commission kung may nangyayaring ang kartel sa importasyon ng bawang sa bansa. 100 milyong piso naman ang posibleng ipataw na multa sa mga mapapatunayang sangkot dito. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hindi kontento si Senator Cynthia Villar sa naging takbo ng kaso ng kartel sa importasyon ng bawang nang unang pumutok ito noong 2013. Hanggang ngayon anya ay nakakapag-operate pa rin ang mga dating importer ng bawang na pinangalanan na sa report ng Department of Justice. Kala ko we learned our lesson. Tapos ngayon bumabalik na naman and it keeps on recurring. I-endorso ni Villar sa Philippine Competition Commission ang naturang report para maaksyonan ang mga sangkot sa umano'y pagmamanipula sa kalakalan ng bawang. Ang PCC ay binuo nito lamang 2015 upang bantayan at palawigin ang kompetisyon sa merkado. May kapangyarihan din silang mag-imbestiga sa mga kaso ng kompetisyon sa merkado gaya ng issue sa bawang. Sa unang paglabag ay maaaring pagmultahin agad ng 100 milyong piso ang mapapatunayang kasabwat sa kartel. Pero mas malaki kung ang minamanipulang produkto ay pangunahing pangailangan ng mga consumer. 3 times
nung penalty na normally i-impose sa ordinaryong produkto ang pwedeng ipataw dito sa mga produkto tulad ng garlic at bigas. Kamakailan lang ay 43 importer ang pinagbawalan ng Department of Agriculture na mag-angkat ng bawang. Sangkot umano ang mga ito sa kartela dahil hindi sila nag-angkat kahit may permiso mula sa DA. Ikukumpara ang listahan ng mga blacklisted na importer sa report ng DOJ noong 2014. Hindi naman po masasayang yung 2014 report kasi po oras na buksan po namin ang kaso ay definitely kasama po yan sa documents na gagawin natin. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipatutupad na sa July 23 ang nationwide smoking ban kahit wala pang inilalabas na implementing rules and regulations ang pamahalaan para dito. Ito ang balita ni Victor Cosal. Buwan ng Mayo nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 26 para sa implementasyon ng nationwide smoking ban. Ayon sa Department of Health, sa July 23 na ito ipatutupad bagaman wala pang implementing rules and regulation na inilalabas ukol dito. Pari po, walang pangkalatang IRR. Ang Department of Health ay merong sariling version ng IRR. Yung ibang ahensya meron din sariling version ng IRR. Kung kailang ilalabas, sana sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng kautusan, bawal na ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar gaya ng mga paaralan, workplaces, government facilities at iba pang establishmento. Sakop din ang public conveyances tulad ng elevators, eroplano, barko at mga pampublikong sasakyan. Pinayuhan naman ng DOH ang mga may-ari ng establishmento na maglagay ng mga karatulang no smoking upang makaiwas sa violation. Pwede ring maglagay ng smoking area ngunit kailangang merong buffer zone o yung mga bakanting kwarto sa pagitan ng smoking at public places. Tandaan nyo po yung mga salient features po nun. Hindi pwedeng may isang kwarto ka lang ng no smoking tapos wala kang tinatawag na buffer zone. Pag hindi po ganon, wag na kayong maglagay ng smoking area sapagkat violation po yun ng executive order. Maaaring patawan ng 5,000 pisong multa at 4 na buwang pagkakakulong ang mahuhuling lalabag sa nationwide smoking ban. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Isinasapinal na ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng mga ipagbabawal na paputok sa buong Pilipinas. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 28 o ang Regulation and Control of the Use of Firecrackers and Other Polytechnic Devices. Kabilang sa binabalangkas ng PNP ay ang designated areas kung saan maaari lamang gumamit ng mga paputok. Nakikipag-usap na rin ang PNP sa stakeholders upang mabatid ang mga gagawing hakbang upang hindi naman tuluyang malugi ang mga ito. Nagsumite ng mosyon sa Energy Regulatory Commission ang miyembro ng isang koalisyon ng civil society organizations para i-dismiss ang mga power supply agreement ng Meralco. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Nagtungo si Romeo Junia, miyembro ng Power for People sa Energy Regulatory Commission kanina upang hilingin na ipawalang bisa ang 7 power supply agreements ng Meralco sa mga supplier nito. Ang kontrata ay may kaugnayan sa kinukuhang kuryente ng Meralco sa mga ito. Ibinibenta naman ito ng Meralco sa mga customer. Ayon sa reklamo, hindi umabot sa deadline ang Meralco sa paghahain ng listahan ng kanilang mga supplier. The 7 applications were filed after 5 o'clock. In the afternoon of April 29. So I think it's a fatal mistake that ERC received those applications beyond 5 o'clock in the afternoon. Ayon sa batas, dapat dumaan sa proseso ang pagbili ng Meralco ng kuryente at hindi sa kahit sino lamang na naisin ito. We're not saying that the present suppliers of Meralco be excluded from the bid. By all means, they can participate, but for consumers' sake, let them compete in an open, public, and transparent market. So we can, as ERC and DOE said, we can fetch or draw the best price. Dahil dito iginigiit ni Junia na isailalim ang power supply agreement ng Meralco sa competitive selection process para na rin sa kapakanan ng kumukonsumo ng kuryente. Ang kontrata sa mga power supplier ay tatagal ng 20 taon. Samantala, paliwanag naman ng Meralco, dumaan sa mahabang proseso ang bawat PSA ng kumpanya bago ito pirmahan at ma-file sa ERC. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasig City. Susunod sa ito ang balita.
10 bilyong pisong pondo mula sa 2018 budget inilaan na ng pamahalaan para sa rehabilitasyon sa Marawi City. 2018 proposed national budget, target namang maisumite sa Kongreso sa araw ng SONA ng Pangulo. Nakipagpulong sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga opisyal ng barangay ng Iligan City upang idulog ang mga problema ng mga lumikas mula sa Marawi City na kinukupkup ngayon sa syudad. Ito ang balita ni Weng Fernandez. 36 na mga barangay chairman ng Iligan City ang nakipagpulong sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Numero 1 sa mga isyong natalakay ang problema ng home-based internally displaced persons o yung mga lumikas mula sa Marawi na kinukupkup ng mga kamag-anak o kaibigan sa Iligan City. Ang Barangay Tubod na may pinakamaraming home-based IDPs, idinadaing ang umunoy kakulangan sa disiplina sa pagkuha ng relief goods at sa pagtatapo ng basura ng mga IDPs. If we have 5,600, so hindi natin ma-accommodate sa isa lang na isang araw. Kaya magkagulo talaga. Yung iba hindi nabigyan, hindi sila makapaghintay. Ang gusto nila, at that day, mayroon sila madala. Nangako naman ang DSWD na aaksyonan ang problema sa pamimigay ng relief goods. Maganda naman yung result at yung mga hinaing ng mga barangay kapitan natin dahil talagang tumutulong sila. Pero they are their limits. So kailangan yung tulungan ng national government. Problema naman sa peace and order ang gustong patutukan ng Barangay Santa Filomena. Among kapantayan po, kay Basyo, usahay madaghan, usahay mo gamay, anawata kay balon, no? Pero actually, sa Barangay Santa Filomena, ang among bantay purok dito is nagtrabaho gisakto. Ayon kay DSWD Undersecretary Hope Hervilla, nakahanda ang national government na tugunan ang anumang hinaing at problemang kinakaharap ng bawat barangay kaugnay ng Marawi crisis. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Posibleng mabigyan na ng kopya ng rekomendasyon ng militar hinggil sa martial law sa Mindanao si Pangulong Rodrigo Roa Duterte bago ang pulong nito sa mga senador sa Lunes, ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Malapit nang matapos ng Working Committee ng Armed Forces of the Philippines ang assessment nito sa sitwasyon sa Marawi City. Ito ang pagbabatayan kung kailangan pa bang palawigin o aalisin na ang martial law sa Mindanao. Kapag naisa pinala, isusumiti ito kay AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo para sa kanyang recommendation at kay Defense Secretary at Martial Law Administrator Delfin Lorenzana para sa final assessment at recommendation kay Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, posibleng mabigyan na ng advance copy ng recommendation ang Commander-in-Chief bilang reference. Ito ay matapos maiulat na magkakaroon ng pagpupulong si Pangulong Duterte sa mga senador sa Lunes para talakayin ang posibleng extension ng martial law. I am sure that the President is getting updates regularly and he may even have an advance copy of the recommendation prior to that. Because he is the Commander-in-Chief and he has to know, of course. Samantala, batay sa pinakahuling ulat ng AFP, nasa 600 gusali o infrastructures pa ang kailangang i-clear sa Marawi City mula sa mga terorista. Sa kanilang pagtaya, maaaring abutin ito ng higit sa 10 araw. Kaya malaki ang posibilidad na hindi pa rin matapos ang krisis sa Marawi hanggang sa araw ng State of the Nation address ng Pangulo sa July 24. So we still have 600. Yeah, estimate. So yes. that will be 12 days more? Yeah, so we are right into the 10 to 15 days of the President. Opo. But the 10 to 15 days is beyond the SONA, by the way. So don't expect it to be before the SONA. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Hinimok ng grupo ni Senador Leila de Lima ang Korte Suprema na desisyonan na ang kanilang petisyon na utusang magdaos ng joint session ng Senado at Kamara upang rebyuhin ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Hiniling ng grupo ni Senador Laila de Lima sa Korte Suprema na magdesisyon na sa kanilang petisyon na obligahing magdaos ng joint session ang Kongreso. Sa Martes na ang huling andbang session ng Korte bago mapaso ang deklarasyon ng martial law sa July 22. Makabubutian nila kung didesisyonan na ito ng Korte dahil mas magiging komplikado ang usapin kapag nagpasya si Pangulong Duterte na palawigin ang batas militar sa Mindanao. Mahalaga rin nila ang magiging desisyon ng SC dahil magsisilbi itong gabay sa kaparehong mga sitwasyon. It's better for the court to decide as early as possible. That means as soon as possible, hopefully by next week, so that the rules are set prior to another declaration. Magiging moot o wala ng saysay ang petisyon sakaling hindi maglabas ng desisyon ang SC hanggang sa mapaso ang Proclamation 216. Pero ayon sa grupo, maaari pang magdesisyon dito ang Korte Suprema. The court can still actually decide the case on the ground that it's capable of repetition yet evading review. Hindi na mahalaga sa grupo kung pagtitibayin o babawiin ng Kongreso ang martial law. Ang kailangan lang ay gawin ng Kongreso ang kanilang trabaho. All we're asking is for Congress na mag-meet kayo, 'di ba? Pag-aralan nyo kung ano yung nangyari, gawin nyo yung trabaho nyo, 'di ba? We're not going to ask them to actually decide in a certain way. That's up to their political judgment. Dati nang naglabas ng magkahiwalay na resolusyon ang Senado at Kamara at sinabing may sapat na basehan ang deklarasyon ng Pangulo. Ngunit para sa petitioners, hindi ito sapat sa kung ano ang hinihingi ng saligang batas. The Constitution requires full compliance, and that is joint session by Congress, and that also means full deliberation that is open and robust. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Mas bumilis at mas naging maayos umano ang komunikasyon at pagresponde ng Disaster Response Team sa unang araw ng Metro-wide shake drill ng MMDA. Mula sa Makati City, ito ang balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Malaki umano ang naging improvement ng isinagawang 3rd Metro-wide earthquake drill kung ikukumpara noong mga nakaraang taon. Bagaman ito pa lamang ang unang araw ng shake drill, base yan sa initial assessment ng mga opisyal ng MMDA. Eksakto alas 4 ng hapon nang patunugin ng MMDA ang malakas na sirena sa pangunguna ni MMDA Chairman Danilo Lim bilang hudyat ng pagsisimula ng ikatlong Metro-wide earthquake drill. Sabay-sabay na pinalabas ng MMDA building ang mga empleyado at pinag-dock, cover and hold pagdating sa open ground. Makalipas ang 45 segundo, agad na sumakay sa isa sa mga ambulansya si MMDA Chairman Danilo Lim upang magtungo dito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ito ang nagsilbing headquarters at monitoring area sa nangyayaring sitwasyon sa iba pang mga lugar na nagdaraos rin ng earthquake drill. Sa pamamagitan ng Metro-wide shake drill, masusubukan ang kapasidad, bilis at abilidad sa pagresponde ng mga disaster response team sa bawat lokal na pamahalaan maging sa bawat maliliit na barangay. Ayon nga sa MMDA, mas bumilis ang oras ng pagresponde ng iba't ibang mga rescue groups sa bawat senaryo. Malaki rin nila ang naging improvement sa linya ng komunikasyon kung saan gumamit ng mas makabagong handheld radio at in-upgrade nila ang kanilang communication system. Dumami rin ang nakiisa ngayong taon kasama ang ilang mga barangay at mga residente sa ilang subdivision. Ngunit ayon kay Lee, masyado pang maaga upang magbigay ng konklusyon na naging matagumpay sa kabuuan ang earthquake drill. Marami pa ang mga aktibidad ang gagawin sa mga susunod na araw. Paliwanag pa ng MMDA Chairman, itinaon sa Payday Friday ang drill upang makita ang worst case scenario sakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol o ang the big one. Isasagawa ang drill sa loob ng 4 na araw dahil mas maraming bagong earthquake scenario ang susubukan ngayong taon. Angela, muli ngang magre-resume bukas ng alas 4 ng hapon itong Metro-wide shake drill kung saan susubukan naman yung recovery operations sa mga evacuation center habang sa Sunday naman ay sasanayin yung paglalapat ng first aid at pagdadala ng mga pasyente sa mga ospital. And then by Monday, dyan naman bibigyan na ng grado o evaluate ng MMDA yung mga lokal na pamahalaan, gayon din yung mga barangay para nga malaman kung gaano na nga ba sila kahanda sakaling tumama ang malakas na lindol dito sa Metro Manila. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano. Bukod sa earthquake drill, isang terror attack drill naman ang isinagawa sa Pasig City kanina upang masubok ang kakayahan at kahandaan ng mga otoridad sa banta ng terorismo.
Mula sa Pasig City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce? Magandang gabi sa iyo, Angela. Maala Resorts World Manila scenario ang nasaksihan natin na terror attack drill dito sa kabaan ng Emerald Avenue sa Pasig City. Base sa naging drill, Angela, inabot ng 1 oras at kalahati bago nasugpo, na-neutralize at naaresto yung mga umano'y armadong grupo o armadong mga lalaking umatake umano sa isang building dito. Ang senaryo, pinasok ng 4 na armadong lalaki ang The Orient Square Building kung saan 3 tao ang binaril. Meron ding chemical gas leak at nakaplantang bomba sa harap ng gusali. Nagsimula na rin masunog ang loob ng building kung saan may mga natrap na 25 tao. Matapos ang 15 minuto, unang dumating sa area ang Pasig City Police na kinordon muna ang lugar. Nang makumpirma na may mga armadong lalaki sa loob ng building, agad nag-report ang polis sa alkalde na lungsod at saka inactivate ang Rescue Task Force na binubuo ng 3 well-trained SWAT at 4 na paramedics na nakasuot ng selyadong suit. Gumamit sila ng LUF-60, isang robot ng fire department na siyang nag-disperse sa chemical gas. Matapos makontain ang gas leak, agad pinasok ng assault team ang The Orient Square at hinarap ang mga armadong lalaki. Nang magkumpas ng assault team na clear na ang isang bahagi ng building, pumasok naman ang Rescue Task Force 2 na siyang nag-evacuate sa mga biktima at dinala ang mga ito sa nakatayong evacuation center. Matapos maaresto ang suspect, sakalang pinasok ng non-rescue team force ang building katulad ng Soko. Sa kabuuan, Angela, inabot ng 1.5 oras ang terror attack drill. Ayon kay Pasig City Police Chief, Police Senior Superintendent Orlando Yerba, maayos na naisagawa ang drill dahil sa inorganisang Rescue Task Force. Meron din anya silang Crisis Management Committee na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang normal na ginagawa ng kapulisan natin is to initiate an assault ng SWAT, di ba? And then after nila ma-declare na clear yung area, clear of any threat, saka palang pwedeng pumasok yung mga medics, mga rescue natin to retrieve the bodies or any injured person. But with this concept na Rescue Task Force, after pumasok ng assault team, susunod agad yung team ng Rescue Task Force. Angela, matapos ang terror attack drill, nakilahok din ang Pasig City sa Metro Manila Shake Drill. Kung makikita mo sa akin likuran, Angela, nandirito pa yung mga fire trucks na rumisponde sa earthquake scenario dito sa kabaan ng Emerald Avenue, na siya naman din rumisponde at inapula yung apoy dito sa iba't ibang gusali dito. Marami tayong mga nakitang responding authorities, Angela, na tinulungan yung mga empleyado ng kada building na makalabas sila at in-escort sila, naka-duck cover and hold sila at in-escort sila papunta sa mas ligtas na lugar. Marami rin tayo nasaksihan na kamangha-mangha din na mga rescue techniques katulad na lang ng rappelling at paggamit ng crane para rumisponde at mag-assist sa ating mga kababayang maaaring natrap sa mataas na bahagi ng gusali. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nagulat mula sa Pasig City. Umabot na sa mahigit 400 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa mga aftershock na patuloy na nararanasan sa Leyte. Mahigit na rin sa 170 milyong piso ang halaga ng pinsala ng lindol. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Tumaas pa sa 448 ang mga nasugatan sa malakas na lindol sa Leyte. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, ito'y dahil sa patuloy na aftershocks na naranasan sa lugar na umabot na sa 927 hanggang kaninang umaga. Iba yung pag-iingat po. Kasi ito karamihan dito, ito yung mga nabigla, nagpanic, nagtakbo. Kaya kailangan po siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Sinabi pa ni Marasigan na lumobo din sa 2,057 ang pamilya na nasa 20 evacuation center sa Ormoc at 2 sa Cananga. Umakyat na rin sa mahigit 175.6 milyong piso ang halaga ng pinsala ng lindol at kabilang sa mga naapektuhan ay ang 80 paaralan, 11 health facilities, 29 na public at government establishments at 2 commercial buildings. Napakalaki po talaga ng epekto dito malakas na pagyanig sa probinsya ng Leyte. Dagdag pa ni Marasigan, nasa 2,866 na ang nasirang mga bahay dahil sa lindol sa Leyte. 745 dito ang totally damaged at 1,721 naman ang partially damaged. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.
2,700 at 70 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Senaryo ng tsunami, malalaking sunog at iba pang insidente sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila, ipinakita sa pagsisimula ng 4 na araw na shake drill ng MMDA. Pinapayuhan ng Philippine National Police o PNP ang mga motorista na dumadaan sa Commonwealth Avenue na gumamit ng ibang alternatibong ruta upang makaiwas sa mabigat na trapiko sa araw ng SONA sa July 24. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nag-inspeksyon kanina sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at Batasan Road sina NCRPO Director Oscar Albayalde at UCPD District Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar. Ito ay bilang paghahanda sa ipapatupad na seguridad sa State of the Nation Address ng Pangulo sa July 24. Mahigit 6,000 mga polis ang ide-deploy dito. Sa ginanap na consultative meeting, sinabi ni Eliazar na walang isasarang kalsada sa SONA alinsunod sa utos ng Pangulo. Hahatiin lamang ang Commonwealth para sa mga rallyistang pupunta sa Batasan at sa mga motorista. Gayunman, pinayuhan ng PNP ang publiko na iwasan na ring dumaan dito at sa halip ay gamitin na lamang ang mga alternatibong ruta. Sa mga galing EDSA papuntang Commonwealth, maaaring pumasok sa Congressional Road, tagos sa Mindanao Avenue, kanan muli sa Old Sauyo Road, kaliwa sa Chestnut Street, sa kakanan sa Dahlia palabas ng Fair Lane. Mula dito, kakaliwa lang at lalabas na sa Commonwealth. Kung galing naman sa Quezon City Circle, maaring dumaan sa North Avenue papasok ng Mindanao Avenue at tahakin lamang ang ruta papuntang Dahlia at Fair Lane. Kung galing Visayas Avenue, kumaliwa sa Tandang Sora, papuntang Mindanao Avenue at tagos sa Dahlia at Fair Lane palabas ng Commonwealth. Para sa mga magagaling ng Fairview Commonwealth, sundan lang din ang rutang ito pabalik ng Quezon City Circle o EDSA. Samantala, papayagan pa rin ang mga rallyista na makalapit sa batasang pambansa katulad ng unang SONA ng Pangulo. Yung eastbound, ibibigay natin lahat yun sa mga relista hanggang dun sa may halos malapit na sa batasan. So, ibig sabihin, wala sinagtala. Wala tayong blockade dito sa Sandigan. Muli ring tiniyak ng pulisya na maximum tolerance ang kanilang papairalin. Hindi rin maglalagay ng container van or barbed wire sa daan at hindi rin sila gagamit ng tubig sa pagtataboy ng mga magsasagawa ng kilos protesta. Same as last year po. No? The same as last year, yung ating Chief PNP ay pinaalis yung mga vest, yung mga shield ng mga kapulisan natin, yung mga baton ng kapulisan natin, pinadala lang sa isang truck po yan, no? Para wala pong intimidation dito. Tiniyak naman ni Bayan Secretary General Renato Reyes na magiging payapa ang kanilang aktibidad sa SONA. We have no other agenda but to present the real state of the nation, ipabatid sa Pangulo ang mga problema ng bayan. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, plano ng Department of Trade and Industry o DTI na dagdagan ang budget para sa micro, small and medium enterprises o maliliit na negosyo sa bansa sa susunod na taon. Ito ang balita ni Mac Libradilla. Inaprubahan kamakailan ng gobyerno ang 1 bilyong pisong pondo para sa P3 loan program ng pamahalaan para sa pagbabago at pag-asenso ng maliliit na negosyo. Gayunman, sinabi ng DTI na kulang pa rin ito. Sa ngayon, 740 million pesos ng naturang pondo ang naipamahagi na ng DTI. Sa kalkulasyon ng ahensya, 1.5 billion pesos ang kabuuang halaga na kailangan para mapagbigyan ang mga small-time entrepreneurs na gustong mag-loan. Kaya naman sa susunod na taon, plano nilang gawin itong 2 bilyong piso. Ilalaan ang 1 bilyon para sa cash loans at 1 billion pesos naman para sa shared service facilities o yung mga equipment at machineries na ginagamit sa mga negosyo. 1B pa lang tayo ngayon. So that's why we need to have additional. Our President mentioned naman before that he's willing to allocate more funding for the P3.
inilunsad ang P3 para tapatan ang 5-6 na pautang na siyang nagiging sanhi upang mabaon umano sa utang ang mga Pilipino. Kung ikukumpara, di hamak na mas mababa ang tubo nito na 2.5% lang kada buwan kumpara sa pautang na 5-6 na may 20% na tubo. Yung gusto nga sana namin, 1 billion per region, sabi ni Presidente rin yun. Pero if we are to replace the 5-6, I was saying earlier, the 5-6 has about 30 billion estimate na naka-float. No? So, technically, 30 billion dapat yung ipapa-replace natin. No? Sa ilalim ng P3 program, maaaring makautang ang mga maliliit na negosyo tulad ng sari-sari store, karinderya at mga market vendor ng 5,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Kailangan lang pumunta sa 7 accredited institution ng DTI at mag-fill up ng form. Dapat ding magdala ng requirements tulad ng identification cards at dokumentong katunayan ng negosyo. Sasailalim din ang mga ito sa interview. Sa ngayon, 36 na uri ng mga buwis ang binabayaran ng MSME o Micro, Small and Medium Entrepreneurs. Bunsod nito, isusulong ni Senator Juan Miguel Zubiri sa Senado na bawasan ito upang mapabilisan niya ang pag-asenso ng maliliit na negosyante. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking na-aksidente sa motorsiklo sa Dasmariñas City, Cavite kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Daddy. Nakaupo sa gilid ng kalsada ang 29 anyos na si Aldrin Cadabedo nang datna ng UNTV News and Rescue Team kaninang madaling araw. Iniinda nito ang mga gasgas sa magkabilang siko at kaliwang tuhod. Ayon sa biktima, binabagtas niya ang kahabaan ng Molino Paliparan Road nang mapadaan siya sa lubak na kalsada. Nawalan siya ng kontrol sa manibela at sumadsad sa semento. Matapos napatan ng pangunang lunas ang kanyang mga sugat, ay inihatid na siya ng UNTV News and Rescue Team sa Dasmariñas City Hospital. Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. Libo-libong mga empleyado ng Quezon City Hall at mga residente ng Quezon City ang nakibahagi sa third shake drill sa North Quadrant. Iba't ibang fire and rescue units din ang nagtulong-tulong upang rumisponde sa mga naging biktima ng shake drill na ginanap dito sa Quezon City. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Aiko, go ahead. Magandang gabi, Angela. Isa-isa naglabasan ang mga empleyado ng Quezon City Hall nang magsimulang masunog ang ika-6 na palapag nito bunsod ng malakas sa pagyanig. Pagkatapos naman ng ilang minuto, dumating ang iba't ibang fire and rescue units upang apulahin ang apoy. Kabilang sa mga rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Central Fire Brigade at fire trucks mula sa Philippine Red Cross. May mga biktima rin ng sunog na binigyan ng pangunang lunas. Sa loob naman ng Quezon City Memorial Circle, naganap ang iba't ibang senaryo gaya ng looting o ang pagnanakaw at ang hostage taking. Ayon sa Chief ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, isa pa sa posibleng worst scenario ay ang massive casualty. Madaming mga naging biktima, mga nasugatan, tinamaan ng mga debris ang nirespondehan ng mga rescue unit. Nakibahagi rin sa rescue operations ang UNTV News and Rescue Team na nagbigay ng mga pangunang lunas sa mga biktima ng lindol. Sa Camp Aguinaldo naman, Angela, tulong-tulong ang AFP rescuers sa pagbibigay ng first aid sa mga sugatan. Nagtayo naman ang mga tents sa may grandstand upang magsilbing temporary command center kapag napinsala ang General Headquarters dahil sa malakas na pagyanig. Pansamantala namang sinuspinde ang operasyon ng MRT sa may North Avenue Station kasabay ng shake drill. Ang Veterans Memorial Medical Center naman ang nagsilbing North Quadrant kapag tumama ang The Big One. Dito dadalhin ang mga malubhang na sugatan mula sa Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Caloocan at Valenzuela City. Sila din ang makikipag-usap sa mga LGU sa buong North Quadrant upang alamin ang pangangailangan ng mga biktima at in charge sa post-disaster management. Dito ho, magkakaroon tayo ng communication system dito i-establish at through the incident command post dito, magkakaroon tayo ng linkage and communication sa different LGUs at doon natin malalaman kung ano ang kanilang mga problema at anong kailangan nilang suporta para sa post-disaster response.
Nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA North Avenue northbound ang shake drill sa Veterans Memorial Medical Center. Angela, samantala 5:35 ng hapon natapos ang shake drill dito sa Quezon City Memorial Circle. Ipinakita rin kanina ang power shutdown at power restoration ng Meralco matapos ang rescue at clearing operations. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live na nagulat mula sa Quezon City. Mabilis ang itinayo ang West Quadrant Command Post sa Manila matapos ang senaryo ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Mula sa Intramuros, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie? Yes, magandang gabi, Angela. Matapos ang hudyat sa pagkakaroon ng isang 7.2 magnitude na lindol, alas 4 ng hapon nang magsilabasan ng mga tao sa iba't ibang gusali at establishmento dito sa Intramuros, Maynila. Makalipas pa ang 30 minuto, dumating ang mga tauhan ng Office of the Civil Defense, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office at Metro Manila Development Authority. Dala nito ang mga supplies, equipment at itatayong tents. Ang bahaging ito ang itinilaga bilang West Quadrant na magsisilbing Incident Command Post at staging area ng mga pasyenteng manggagaling sa mga lungsod ng Maynila, Navotas, Malabon, Valenzuela at Caloocan. The soonest possible time ang target nilang maiset up ang Incident Command Post bagamat kakaunti lang ang kanilang mga katuwang. Samantala, nagtipo naman sa Protasio Park sa Villamor Air Base sa mga sibilyan at sundalo matapos ang malakas na pagyanig. Ang Villamor Air Base ang itinalagang South Quadrant kung saan dadalhin ang mga magiging apektado ng malakas na lindol sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Dito ipunesto ng Armed Forces of the Philippines ang isa sa kanilang command center. Dumagsa rin sa ground ang first responder ng AFP o ang Disaster Response Task Unit. Nakapwesto rin ang mga asset ng AFP pagdating sa pagresponde sa mga kalamidad. Angela, bukod sa staging area ng mga pasyente, ito ang West Quadrant Incident Command Post. Ang area rin ito ay nagsisilbing lugar kung saan isasagawa ang managing ng resources, maaaring palista ang mga volunteers at iba't ibang organization na may mga available equipment na maaaring i-deploy sa rescue operations. Yan muna ang latest live mula rito sa Intramuros, Maynila. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live na nagulat mula sa Intramuros, Manila. Nagsagawa rin ng earthquake and tsunami drill ang ilang probinsya kasabay ng metro-wide quake drill ngayong araw. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Nag-iisa ang mga Tarlakenyo sa pagsisimula ng 4 na araw na Metro Manila Shake Drill. Sa isang malaking shopping mall, isang fire at mass casualty scenario ang isinagawa kung saan nasubukan ang bilis ng pagresponde ng iba't ibang ahensya. Maging ang mga empleyado ng mall ay tumulong din sa first aid treatment sa mga biktima. Layo nitong bigyan ng tamang kaalaman ang publiko, lalo na ang mga mall goers sa panahon ng sakuna. Samantala, libu-libong Dabawenyo rin ang nakiisa sa city-wide earthquake and tsunami drill kaninang umaga. Pagtungtong ng alas 10:45, tumunog na ang mga sirena, hudyat ng pagsisimula ng drill. Sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga estudyante at iba pang kalahok sa drill. Sa Crocodile Park sa Maa Diversion, mahigit 100 pulis ang naging pasyente sa mass casualty scenario. Nandito lahat yung government agencies na set up their makeshift agency office. So to simulate the continuity of operations of office even after the impact of a disaster. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office, layo ng drill na turuan ng survival steps ang publiko sakaling magkaroon ng lindol na may kasamang tsunami. No, building block approach tayo. So up to we arrive doon sa desired goal natin and consistently practice that. Sa kabuuan, maganda ang naging resulta ng isinagawang drill. Nakatakdang sumailalim sa mga serye ng pagsasanay at seminar ang mga miyembro ng Disaster Action Team sa Davao upang mas mapalago ang kanilang kaalaman sa pagresponde sa mga kalamidad. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Mayong gabi, aniya ang detalye sa atong balitang Prom Day. Naghatag pa og dugang panahon ang Department of Education alang sa suspensyon sa klase sa Ormoc ug Kananga sa Leyte. Kini aron matagaan pa og higayon ang psychosocial debriefing sa mga magtutudlo. Giuna sa DepEd ang mga magtutudlo aron makatabang usab sila sa disaster risk reduction ug sa DOH sa debriefing sa mga magtutungha sugod sa Lunes.
Samtang sumala sa DepEd, adunay ipatuman nga shifting sa klase sa mga tunghaan nga apektado sa linog. We have already instructed our school heads nga in the meantime nga kulang kita in classroom, they will be implementing in kulanay shifting until such a time nga makahimo kita in mga temporary learning spaces. Nagpatuman o nagpatigayon og tulo ka adlaw nga symposium sa Batangas ang mga scientist gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Samtang natagaan og composting facility ang kapin sa usa ka gatos ka mga local government unit aron masulbad ang problema sa basura sa ilang mga dapit. Kini ang balita ni Joshua Antonio. Muling nagtipon ang mga scientists sa bansa sa isang symposium sa Nasugbo, Batangas. Layon nitong talakay ng magagawa ng mga eksperto para sa environment protection, partikular na sa yaman tubig. Ayon kay Senator Cynthia Villar, Chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food, target nilang magkaroon ng practical application ng lahat na napag-aralan ng mga scientists sa bansa. Pag hindi, then we have no future to look forward to. Siyempre, pag na-destroy ang environment, wala na rin tayong production ng food. May nakalaang 500 milyong pondo ang pamahalaan para sa mga research sa agricultural competitiveness enhancement. Samantala, pangunahing problema ng bawat bayan ay ang pagtatapunan ng mga basura. Ayon sa Bureau of Soils and Water Management, bagamat may material recovery facility, ay hindi pa rin ito sapat dahil sa daming basura na hahakot. Sa isang lugar, unang-una, yung kanilang waste recycling ay makakatulong itong equipment. Dahil alam nyo naman kung nakatambak lang dyan at aantayin nating mabulok, mabaho. Ayon naman kay Senator Villar, may National Solid Waste Management Law na nag-oobliga sa lahat ng LGU na mag-recycle ng basura. 50% of our waste are biodegradable. Yun yung inire-recycle nitong composter natin. 102 LGUs na nabigyan ng composting facility na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso kada unit. Ito ang composting facility na ibinigay sa mga LGU na kung saan inaasang makatutulong ito para hindi na nila problemahin kung saan itatapon ang kanilang mga basura. Madali lamang itong gamitin. Una ay ilalagay ang basura sa shredder machine, saka ililipat sa rotary composter upang maging organic fertilizer. Sa isang linggong pagproseso ay kaya nitong mag-produce ng 1 toneladang fertilizer. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa laing balita, may pailalom sa pila ka adlaw nga training o seminar ang mga rescuers sa Bulacan isip pagpangandam sa paghahimuong Rescue Olympics sa probinsya. Kini ang balita ni Nestor Torres. Puspusan na ang paghahanda ng mga grupo ng rescuers sa Bulacan para sa sasaliang Olympics sa susunod na linggo. 5 araw na nagtraining sa mass casualty at ambulance ang mahigit 170 rescuer upang mapalawak ang kanilang kaalaman. May mga updates din tayo sa mga protocol diyan. At saka yung ma-enhance din yung samahan o yung endorsement ng mga rescue teams dun sa mga ospital. Actually, naaral na namin ito dati pero ngayon po mas naintindihan po namin lahat. Lahat actually, yung mass casualty incident saka yung ambulance operation. Kasi ambulance operation hindi lang basta sa operator, pati rin dun sa mga crew. So malaking tulong sa amin itong training. Pag-set up ng mga ICS facilities, kung paano i-handle yung situation. Bawat grupo ay tatanggap ng mass casualty incident kit at ang tatanghalid namang kampiyon ay mag-uuwi ng automated external defibrillator machine. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Og ka na ang kinatibuk-an sa atong balitang Promdi karong gabi. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Mahigit 400 kliyente ng Parole and Probation Administration Office at kanilang mga kaanak sa Santa Rosa, Laguna ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Mayroong 1,500 na mga kliyente ang Parole and Probation Administration sa Calabarzon Region at mahigit 40,000 naman sa buong bansa. Karamihan sa mga ito ay mahihirap. At kasabay ng ika-41 anibersaryo ng Parole and Probation Administration, hinilig ng mga ito sa UNTV at Members Church of God International na matulungan ang kanilang mga kliyente sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang medical mission. Isinagawa ito sa Barangay Kanluran sa Santa Rosa City, Laguna.
Aming kliyente ay talaga naman masasabi natin kung may kakulangan sa financial at hindi na sila talaga yung makakapag-avail ng mga medical fees. So, malaking tulong ito para sa kanila. Brother Eli Soriano, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa parole and probation. Mabuhay po kayo. Hindi po namin kaya na matugunan lahat ng kanilang pangailangan. Thank you po. Mahigit 400 mga kliyente ng PPA, kanilang mga kaanak at ilang mga residente sa Barangay Kanluran, Santa Rosa City ang napagkalooban ng iba't ibang medical services, libreng gamot at ng tulong na legal. Napakaligaya po namin sa pagkakaroon ng medical, dental, optical and legal mission kasi po kalimitan po sa ating mga kliyente hindi na po nakaka-afford na kumuha ng mga ganyang services. Umaasa naman ang PPA sa patuloy na suporta sa kanila ng mga private sectors upang malingap ang mga kliyente nilang hirap sa buhay. Sherwin Kulubong, para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Happy weekend sa inyo, Attorney Reg, Angela and Monica. Maraming salamat at happy weekend din sa iyo, Leslie. Happy weekend sa inyo rin mga kasambahay. Pero gusto ko lang to take this opportunity to say condolence to one of the past anchors of IAB. No? Part din ng ating family. Dito sa UNTV, si Nika Cleofe Alihar, who passed away earlier. So, condolence po sa kanyang mga pamilya at sa mga naiwang mahal sa buhay. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.